Dear Papa Van, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga listeners ng Barangay LS. Ako si Trina, 19 years old. Isang college student. At isa sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Ang ibabahagi ko sa inyong kwento ay kung paano ko natagpuan ang aking second boyfriend noong Valentine's last year. Pero bago ko pa man siya natagpuan, ay marami na akong pinagdaanan na sakit sa aking road to forever. Si Leo, first boyfriend ko. Nagkakilala kami nung high school at naging magjowa nung senior high school na kami. Nang ligawan ako ni Leo ay pakiramdam ko'y napakahaba ng hair ko. Dahil aaminin ko, hindi ako ganun kagandahan. Pero to be fair, hindi rin naman ganun kagwapo si Leo. Medyo chubby siya pero cute. Matalino at mabait naman. At naging close kami dahil nagkasama kami sa school paper. At pareho kaming medyo nerd. Naging masaya naman ang relasyon namin ni Leo. At nung mag-college na nga ay sinuwerte naman kami na makapasok pareho sa isang universidad. Journalism ang kinuha ko. Samantalang si Leo naman ay nag-engineering. Malaki ang naging pagbabago kay Leo nung tumuntong na kami sa college. Nag-bloom siya. Nag-diet kasi. Nahilig sa basketball. At pumayat pagkatapos ng aming high school graduation. At dahil dito, lumabas din ang pagkagwapo. Siyempre, ay mas na-in-love pa ako sa kanya. Pero ang nangyari tuloy, dumami na ang nagkakagusto sa kanyang mga girls. Kaya't kadalasan ay hindi ko maiwasan ang magselos. Bukod pa rito ay nararamdaman ko rin kasi na parang nafa-flatter si Leo sa atensyon na nakukuha. At minsan pa nga ay pakiramdam ko na nakikipag-flirt din siya sa mga babaeng nagpapakyut sa kanya. Dahil buwan ng mga puso, isishare ko lang ang nangyari 2 years ago. Valentine's Day yun. Unang Valentine's namin ni Leo na magjowa. Umasa ako na mag-effort din siya tulad ng ibang guys sa school namin na talagang sinusurprise ang mga girlfriends nila. May mga pa-flowers at love note ang mga ito. Nag-antay ako hanggang last subject namin kaso nag-antay lang ako sa wala. Hindi man lang siya nag-effort para surpresahin ako. Sabi ng kaibigan kong si Sarah, baka nagtitipid lang daw ang boyfriend ko. Sagot ko naman, baka nanlamig na. Kasi hindi mo naman kailangang gumastos ng malaki para sa flowers at love letter eh. Pwede lang naman siyang pumitas ng kahit na anong bulaklak sa school kasi ang daming halaman sa harap ng classroom nila. Saka yun ang unang Valentine's Day na magjowa kami. Di ba dapat special yung araw na yon? Feeling ko nga baka nanlamig na talaga siya kasi minsan nakikita ko siyang nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa mga babaeng kaklase niya. Saka yung isang kaklase niya, alam kong may crush yun sa kanya. Aminado ako na nagseselos ako, Papa Van. Sino ba namang girlfriend ang hindi magseselos pag nakita mong nakikipagtawanan yung boyfriend mo sa babaeng may gusto sa kanya, di ba? Sa school namin kapag Valentine's Day ay uso ang mga flowers and dedication service ang mga student officers. Ang gagawin lang ay lalapitan ang booth nila ng mga gustong magpadala ng flowers at dedications.
At pupuntahan naman ng student officer yung classroom ng babae at ibibigay ang flowers at babasahin ng malakas ang message. Pero matapos ang Valentine's Day na yon, na wala man lamang dagdag na effort sa akin si Leo. Matapos ang klase ay sinundo niya lang ako at kumain lang kami sa fast food. At kahit natahimik lang ako nagtatry na iparamdam sa kanya na nagtatampo ako. Pero deadma lang si Leo. Dahil busy rin siya sa kakalaro ng game sa cellphone niya. Nung mag-iisang araw na akong cold kay Leo ay doon lang siya nakaramdam na nagtatampo ako. Doon lang siya nagtanong. At nung umamin na ako sa totoong dahilan ay parang natawa pa siya na ang babaw nung kinainis ko sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi ko raw sinabi sa kanya na gusto ko ng mga flowers effects sa campus, di sana raw ginawa niya. At ang sabi ko naman, yung mga bagay na ganun ay dapat kusang ginagawa ng isang nagmamahal na boyfriend sa kanyang girlfriend. Alam ko naman na sa unang tingin ay medyo mababaw ang pagtatampo ko kay Leo, Papa Van. Pero ang hirap din ipaliwanag sa kanya na epekto na yun ng naipon kong tampo o insecurity sa kanya over the past couple of months. Minsan kasi pakiramdam ko umabot na kami sa stage na parang mag-best friend na lang kami kesa magkarelasyon. At lalo pa nung gumapo na siya. Minsan tuloy, natatakot ako na baka kinikilig na siya sa iba. Isang araw habang naglalakad kami ni Sarah sa loob ng campus ay napatigil ako. Sa hindi kalayuan kasi ay nakita ko sina Leo at Ninya na nag-uusap. Si Ninya, siya yung babaeng pinagseselosan ko kasi halatang may gusto siya sa boyfriend ko. Nakakainis kasi. May pahawi pa siya ng buhok sa harap ni Leo na para bang nagpapakyut. Yun namang gago, mukhang nag-e-enjoy sa pag-uusap nila ni Ninya. Nabubwisit talaga ako ng mga sandaling yun. Kundi lang ako pinigilan ni Sarah ay nasugod ko na sila. Kaya lang hindi ko na napigilan ang inis ko nung makita namin na para bang may pinapasilip si Ninya kay Leo sa batok niya. Kaya sinugod ko na sila. Nagulat silang dalawa nung makita ako. Nung nasa harapan na nila kami, sabi ko, ako nang titingin sa pinapakita niya sa boyfriend ko. Baka kasi kung ano pang kalandian ang mangyari at baka isipin pa ng iba, ay magjowa sila. Sa hiya ay nag-walk out si Ninya. Ano ba yung ginagawa mo? Ang lakas-lakas ng boses mo. Nag-iiskandalo ka. Sita sa akin ni Leo. Kitang-kita ko kayo Inis namang sambit ko. Kitang-kita na ano? Pagmamaang-maangan niya. Hoy Leo, huwag ka nang magmaang-maangan. Alam mo kung anong ginagawa mo? Hindi ko napigilan ang galit ko. Stop being a toxic girlfriend, Trina. Pasigaw na niyang tugon. Then stop being a flirty boyfriend. Sigaw ko rin. Noon na hindi na siya sumagot, nag-walk out na rin siya at pumasok na sa classroom nila. Matapos ang pag-aaway naming yun ay ilang araw kong hindi kinibo si Leo. Pero hindi na kagaya ng dati na matapos lang ng 1 o 2 araw na pagtatampo ko ay sinusuyo agad ako ni Leo. This time, hindi na rin ako pinapansin ni Leo. Hindi niya rin ako tinatawagan. At bigla kong naramdaman na baka hindi na nga talaga ako mahal ni Leo at naghihintay na lang ng pagkakataon para makipaghiwalay. Dahil sa stress, sa kakaisip ay halos mapabayaan ko na nga rin ang pag-aaral ko ng ilang araw. At nang umabot na sa 2 linggo na hindi pa ulit nagpaparamdam sa akin si Leo, ay doon na talaga ako kinabahan. At halos gabi-gabi ay hindi na ako makatulog. Kinukulit ako ng puso ko na ako na ang mauna na lumapit at makipag-ayos kay Leo. Pero sinasabi naman,
ng aking pride na wag kong susubuking maghabol dahil baka ako rin ang mapahiya at masaktan kapag hindi na sa akin nagipagbalikan si Leo. Dahil sa pagka-stress ay naging malimit na tuloy akong malate sa klase. Minsan nga ay uma-absent na ako. At parang pinupunit din ang puso ko sa tuwing nakikita ko si Leo sa campus na parang hindi naman apektado. At kahit na nagpapanggap din ako na masaya at kontento sa buhay kapag nariyan si Leo, babagsak na ang luha ko the moment na makaalis na siya. Doon ko na-realize na ang hirap pala talaga ng walang closure. Hindi ko alam kung aasa pa ba ako o magle-let go na ako. Mabuti na lang at naroon si Sarah na aking kaibigan para suportahan ako. Siya ang talagang naka-witness ng mga paghihirap at pagdadrama ko. At isang araw nga nagulantang na lang ako nang sinabi niya na kinausap niya raw si Leo at tinatanong kung naghiwalay na raw kami. Nagalit ako kay Sarah dahil sa pangingialam niya. Pero ang palusot naman niya hindi na raw niya kasi maatim na makita ako na nagdurusa kaya siya na raw ang namagitan. Ang sabi ni Sarah mahal pa naman daw ako ni Leo. Pero ayaw lang nito muna nang makipag-ayos sa akin dahil sa pagiging selosa ko. Nabuhayan ang loob ko kahit papano. Mahal pa pala ako ni Leo. Kaya matapos ang 3 linggo ng walang kibuan namin ni Leo, ay nag-decide ako na ako na ang makikipag-ayos at sinuyo ko na siyang muli. Sa awa ng Diyos nakipagbalikan naman siya. Naging kami ulit ni Leo, Papa Van. Sobrang saya ko sa mga panahon na yon. Pero matapos lang ang ilang buwan ay bumalik na naman ang mga alinlangan ko. Kinutuban na naman ako na may iba ang boyfriend ko. Pero dahil yung pagiging selosa ko nga raw ang dahilan kung bakit muntika na siyang makipaghiwalay sa akin, ay pinigilan ko na ng husto ang pagdududa ko. Kaya lang kahit anong pigil ang gawin ko, hindi mawala-wala ang kutob ko, Papa Van. Papalapit na noon ang exam pero hindi ako makapag-focus sa review dahil nadidistract ako sa mga pumapasok sa isipan ko. Tulad na lang baka may ibang babae na talaga si Leo. Nakikita ko ang boyfriend ko na masaya pero feeling ko hindi akong dahilan ng kasiyahang yon. Para bang may iba nang nagpapasaya sa kanya. Ang payo sa akin ni Sarah na kaibigan ko kumprontahin ko na raw si Leo. Kaso hindi ko naman magawa dahil may takot ako na baka sa akin lang din mapunta ang sisi. Baka isumbat lang niya sa akin ang pagkasilosa ko. Pero mas makakabuti kung pag-usapan niyo yan ng maayos at i-bring up mo sa kanya yung nararamdaman mo. Ganyan dapat ang magkarelasyon. Open sa isa't isa. Basta kausapin mo lang siya ng mahinahon, bes. Saad pa ng kaibigan ko. Sinunod ko ang payo ni Sarah, Papa Van. Kinausap ko si Leo ng mahinahon. At sinabi ko sa kanya ang aking mga pinagdadaanan at nararamdaman. Pero sa halip na sumagot ng matino at magkaayos kami ay naging defensive pa siya. Nauwi tuloy sa away ang aming pag-uusap. Ang dami-dami niya pang isunumbat sa akin. Kesyo, nager daw ako, insecure, madrama sa buhay. Napapagod na raw siya. At sa totoo lang, Papa Van, hindi ko alam kung saan niya hinuhugot yung mga ganong paratang niya sa akin lalo pat mula nang magkabalikan kami. Ay noon ko lang siya ulit kinausap tungkol sa ganong bagay. In short, ay nagkahiwalay kami ulit ni Leo. At sa pagkakataong yon, ay for good na.
Nilinaw niya sa akin na ayaw na raw niya sa akin. Pagod na raw siya. At nang tanungin ko siya kung may iba na siya, medyo natigilan pa. At dun ko na nga napatunayan na meron na ngang bago. Hindi ko na siya inaway, Papa Van. Matagal ko rin namang nararamdaman na may taning na ang relasyon namin. Kaya pinabayaan ko na lang si Leo. Pinaraya ko na siya at ang aking sarili. Pero matapos ang 3 months mula ng aming paghihiwalay ni Leo ay natuklasan ko kung sino ang ipinalit niya sa akin. Buong akala ko si Ninya ang third party sa relasyon namin pero hindi pala. Halos sumabog ako sa galit nung malaman ko ang totoo. Yung tinuring kong best friend na pinagkatiwalaan at pinagsasabihan ko ng mga problema. Si Sarah. Siya pala ang bagong girlfriend ni Leo. Nalaman ko ang lahat nung mahuli ko silang dalawa na kumakain sa isang restaurant. Akala siguro nila porket nasa sulok sila ng resto ay walang makakakita sa kanila pero malas lang nila kasi nataon na dun ko rin naisipang mag-lunch. Siguro naawa sa akin si God at siya rin ang gumawa ng paraan para mahuli sila ng mismong dalawang mata ko. Para silang nakakita ng multo nang lapitan ko. Natataranta na nun si Sarah. Balak sana niyang magpaliwanag pero pinigilan siya ni Leo. Ang sabi ni Leo, wala na raw dapat itago pa. Harap-harapan niyang inamin sa akin na sila ng dalawa ng kaibigan ko. Hindi ko mapigilang mapamura ng mga sandaling yon. Dagdag pa ni Leo, 3 buwan na kaming hiwalay kaya wag ko nang guluhin ang relasyon nilang dalawa. Paanong hindi? Sinong babae ang tatahimik kapag nalaman mong inahas ka ng kaibigan mo? Ikaw, Sarah, tatahimik ka na lang ba dyan? At magpapabebe? Hindi ba't ikaw ang nagpilit sa akin na kausapin ko si Leo tungkol sa mga kutob ko? For all I know, habang pinagbibintangan ko si Ninya na third party sa relasyon namin ni Leo, ikaw pala na nasa harapan ko at nag-a-advise pa kuno sa akin ang nang-aaswang na sa boyfriend ko? Ahas ka? Hindi ko napigil ang galit ko. Huwag mo akong pagbintangan. Sagot naman niya. Etong tandaan mo, Sarah. Iiwan ka rin niyang hayop na lalaking yan. Kung nagpaahas yan sa'yo, magpapaahas din yan sa iba balang araw. Banta ko sa kanya. Tumigil ka na, sabi eh. Inis na rin niyang sagot at hindi ko inaasahan ang sasabunutan niya ako. Aray ko, ang kapal na mukha mong ahas ka? Sigaw ko at gumanti na rin sa kanya. Umawat si Leo. Naitulak pa nga ako at iniwan na nila ako. Sobrang sama ng loob ko nang nalaman ng taong pinagkatiwalaan ko ay siyang nantraidor sa akin. At pakiramdam ko ay ang tanga-tanga ko kasi kung sino-sino pa ang pinagbibintangan kong babae ni Leo. Pero ang mismong nang ahas pala ay ang taong araw-araw kong kasama at best friend ko pa. Papa Van, nalaman ko na matagal na palang nagtataksil sa akin si Leo at Sarah. Alam ko kasi ang password ni Leo sa mga social media accounts niya. Pero hindi ko yun ginagamit bilang respeto na rin sa privacy niya. Pero nang nahuli ko na nga sila ni Sarah, ay saka ko inaccess ang account ni Leo at doon ko nga natuklasan na matapos pala nung panunugod ko kay Ninya sa campus ay nag-message na itong si Sarah kay Leo. At ang sabi pa niya ay pinigilan niya raw ako na sumugod kay Ninya. Pero hindi raw ako nagpapaawat at galit na galit daw ako. At nang binasa ko pa ang mga sumunod na messages nila ay doon ko nakita ang tuloy-tuloy na pagpapaikot at pananabutahin nitong si Sarah sa akin. Nakita ko kung paano niya tahasang inililihis ang atensyon at
Pinalalala ang pagsiselos ko kay Ninya para maging toxic girlfriend ako kay Leo. At para na rin hindi ako manghinala na nangaaswang na pala siya. Ahas talaga. Sa hindi may paliwanag na kaganapan, eventually, ay ako pa ang napasama sa mata ng mga tao. Umiyak-iyak kasi si Sarah sa school at kinwento na pinahiya ko siya sa mga tao dahil sinugod ko sila sa restaurant. Nung una ay hati ang simpatya ng mga tao sa amin. Pero nang sinugsugan pa ni Ninya ang kwento, ay lumabas tuloy sa mga tao na war freak ako at crazy ex-girlfriend. Ang palusot ni Sarah, 3 months na rin naman daw kaming hiwalay ni Leo. Kaya wala naman daw masama dahil hindi naman kami pinagsabay. Hindi na rin ako pumatol. Alangan naman kasi na ipiprint ko yung mga conversations nila ni Leo at ipamudmod sa mga tao. Sa galing magpalusot at magpaikot ng tao si Sarah, baka mag-backfire na naman sa akin yun. Naging mahirap pero ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat, Papa Van. At dahil na rin sa nangyari ay nakaranas yata ako ng depresyon. May mga araw na natutulala na lang ako. Napakiramdam ko ay pagod na ako. Halos magsibagsakan ng mga grades ko sa school. At nag-stress eating ako. At habang papangit ako ng papangit, at pasama ng pasama ang pakiramdam ko ay nakikita ko naman na parang getting stronger pa ang relasyon ni Sarah at Leo. Isang araw sa isang cafeteria, sa kamalas-malasan ay nagkabunggo kami ni Sarah. Katatapos kong magbayad sa binili kong juice at nang pahakbang na ako patalikod para umalis sa pila, ay hindi ko inaasahang nasa likuran ko pala siya. Nagsorry ako sa kanya pero hindi niya tinanggap. Pinagdiinan niyang sinadya ko raw siyang banggain. Ayaw ko sanang patulan kaso talagang nang-aasar. Bigla na naman niyang sabihin na kaya ako iniwan ni Leo ay dahil sobrang pangit ng ugali ko. War freak at magaling mang-away. Noon nga hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Nasampal ko siya at gumanti naman hanggang sa magkasabunutan na kaming dalawa. Muli na naman akong napatawag sa office, Papa Van. At dahil may warning na ako dati nang inaway ko si Ninya, ay ako pa rin yung nagmukhang masama. At dahil wala namang matinong witness sa nangyari sa kantin, ay ako ang lumabas na nagsimula ng gulo. Pero kahit na buwisit na ako kay Sarah, ay sobrang naapektuhan din ako nung sinabi niya. Napangit daw ako at ang ugali ko. Kaya ako iniwan ni Leo. At kaya rin daw walang naniligaw sa akin. At kahit nagalit ako kay Sarah, hindi ko rin maiwasan na maisip na baka tama siya. Lumipas ang mga buwan. Pataba lang ako ng pataba at pabiter ng pabiter. Habang sina Sarah at Leo ay going stronger ang samahan. Napakasakit sa damdamin. Minsan nga, Papa Van, ay parang gusto ko na lang mag-drop out o kundi ay lumipat ng ibang school. Pero dahil na rin sa pagmamahal ko sa mga magulang ko ay nilabanan ko ang insecurities na unti-unting lumalamon sa akin. Hanggang dumating na naman ang buwan ng Pebrero. At habang papalapit ang araw ng mga puso, ay palakas ng palakas din ang kaba ko na harapang ma-witness na magpa-flowers and love note si Leo kay Sarah. Inisip ko na nga ang mag-absent sa araw na yon. Pero bukod sa may test kaming na-schedule, ay alam ko ring mas lalo lang akong magmumukhang bitter kung umabsent ako. Kaya gumawa na ako ng paraan para hindi naman ako masyadong mapahiya sa araw na yon. Pumunta ako sa Valentine delivery booth.
Sa isip ko ay padadalhan ko ang sarili ko ng flowers with love note na galing sa secret admirer ko. Doon ay nilapitan ako ni Anthony, isa sa mga officer doon. Medyo nahiya pa akong kausapin siya kasi ang gwapo niya. Noon nga ay kinausap na niya ako tungkol sa pagpapa-Valentine service ko at nung tanungin niya yung pangalan ng padadalhan ko ay nagdalawang isip pa akong sabihin yung pangalan ko. Trina na lang ang ilagay mo. May hiyang sambit ko. Oh, girlfriend mo? Usisa naman ni Anthony. Hindi. Secret admirer niya ako. Pwede naman na hindi ibigay yung pangalan ng sender, di ba? Pakiusap ko. Sure. Pero I just need to know your name and para sa log and accounting ng student council. Don't worry, walang makakaalam. And confidential lahat. Paliwanag naman niya. Akala ko doon na yun magtatapos. Na okay na secret admirer ang ilalagay pero tulad ng inaasahan ko, kailangan rin ng pangalan ko. Mabuti na lang ay dati na akong nakaisip ng pangalan. Vanessa Cruz. Ito ang sinabi ko sa kanya kaso hindi ko inaasahan na kailangan din pala ng ID para sa student number ko. Nagpalusot pa ako na naiwan ko sa classroom yung ID ko. Pero hindi raw talaga pwede. Kunin ko na lang daw ito sa classroom tapos balik ako sa kanya. Paalis na sana ako, Papa Van, nang bigla kong tawagin ng isa sa mga kaklase ko sa pangalan ko. Medyo malakas ang tawag sa akin kaya paniguradong dinig yun ni Anthony. Ikaw si Trina? Kunot noong tanong. Hindi. Kabadong sagot sabay takbo palayo sa kanya. Ang padalhan ko ang sarili ko ng flowers at love note, ang pinaka nakakahiyang ginawa ko siguro sa tanang buhay ko, Papa Van. Pero worst, dahil bago ko pa nga mapadala yon sa sarili ko, ay nabuking na ako ng taong hindi ko naman kilala. Alam ko naman na malamang na hindi niya ipagkakalat yon dahil hindi naman kami magkakilala at higher batch siya sa akin. Pero yung fact lang na may nakahuli sa akin na umabot na ako sa depresyon na ako na mismo ang nagpapadala ng bulaklak sa sarili ko, ay parang gusto ko na lang magmukmok sa loob ng kwarto ko at hindi na magpakita kahit na kanino. 2 days akong umabsent noon, Papa Van. At sa totoo lang ay gusto ko nang tuloy-tuloyin hanggang Valentine's Day. Para makapag-absent ay nagpanggap ako na masama ang pakiramdam ko sa mga magulang ko. Pero nung 3rd day nang nagsabi ako sa mama ko na hindi pa rin ako papasok, ay pinuwersa niya na akong magpatingin sa doktor. At syempre, wala namang nakitang sakit ang doktor sa akin. Kaya kinabukasan ay kinailangan ko nang ituloy ulit na pumasok at ihanda ang sarili ko sa posibilidad na makasalubong ko si Anthony. O worst, sa posibilidad na kumalat na pala sa mga tao na tinangka kong magpadala ng flowers para sa sarili ko. Nang pumasok na ako ay sinuwerte naman ako na hindi ko makasalubong si Anthony. Pero nung ikalawang araw ay nakita ko siya. At tingin ko ay nakita niya rin ako. Kaya bigla akong lumihis ng lakad. Sabay takbo pa palayo. Sobrang stress na stress ako noon, Papa Van. Umaasa ako na sa dami ng mga tao sa school namin at mga nagpapaservice sa kanila ng flower and love note para sa darating na Valentine's Day, ay hindi na niya ako mamumukhaan. Pero nang muntikan nga kaming magkasalubong ay kita ko na namukhaan niya ako. Isa pa sa nakakadagdag sa kahihiyan ko, Papa Van, ay may tsura din kasi si Anthony. At bilang miyembro ng student council ay kilala siya ng halos buong campus. Sa katunayan nga ay medyo crush ko siya. Pero sa kamalas-malasan ay siya pa ang nataon na nagmamando ng booth nila nung araw na yon. At sa kanya pa ako natapat.
Kaya minabuti ko na lang na maging alerto sa campus upang maiwasan ko si Anthony. Kaso may kasabihan nga na sobrang liit ng mundo. Ano pa kaya sa loob ng campus? At yun na nga. Kahit anong iwas, wala ring nangyari dahil si Anthony na kasi ang mismong lumapit sa akin. Nasa kantina ko noon. Kumakain nang bigla niya akong lapitan at tinanong kung pwedeng mag-share ng table. Balak ko na sanang umalis noon pero pinigilan niya ako. Gusto raw kasi niya akong kausapin. Alam kong tungkol yun sa nangyari sa Valentine delivery booth kaya nakiusap ako na sana wag niya itong ipagsabi sa iba. Wala naman daw akong dapat ipag-alala kasi hindi naman siya tsismoso. Dahil sa sinabi niya ay medyo napakalma niya ako. Hanggang sa usisain na niya kung ba't ko yun nagawa. Hindi ko alam pero parang ang gaan sa loob na kausap siya. At pakiramdam ko naman na mapagkakatiwalaan siya kaya nagkwento na nga ako tungkol sa nangyari sa amin nina Leo at Sarah. Ang payo niya, wag ko raw masyadong isipin yun. At hindi raw ako pangit. Kahit bago pa lang daw kaming magkakilala alam niyang mabuti akong tao. Ilang sandali pa inaya na niya akong magkape sa labas. Dinala ko ni Anthony sa isang coffee shop na medyo malapit sa campus namin. Nung una ay nahihiya at naiilang pa ako sa kanyang makipagkwentuhan dahil medyo crush ko nga siya. Bukod pa riyan ay may mangilan-ngilan din kasi na mga estudyante at mga babae sa school na kilala siya at napapatingin sa kanya at sa aming dalawa. Tila sinusukat kung girlfriend ba ako ni Anthony o kaibigan lang. Pero nang tumagal ay naging komportable na ako kay Anthony makipagkwentuhan. Doon ko nga nalaman na marami din pala kaming things in common. Pareho kaming mahilig magbasa ng libro. At yung ibang ang libro na paborito ko ay paborito niya rin pala. Kaya ang aming kwentuhan na nagsimula sa heartbreak ko kay Leo ay nauwi sa kwentuhan tungkol sa mga libro, sa musika at sa aming mga buhay. Hindi ka namin namalayan ang oras at inabot na kami ng closing time ng coffee shop. For the first time after years ay nakaramdam ulit ako na kiligin. Pero bago kami maghiwalay ay may tumawag sa kanyang Tanya. At doon na bumagsak ang ilusyon kong may pag-asa ako sa kanya. Mukhang may girlfriend si Anthony. Kinabukasan Valentine's Day sa school namin. Inihanda ko na ang sarili ko na masaktan dahil sigurado akong magpapadala si Leo ng flowers kay Sarah sa klase namin. Pero somehow po, nang dahil sa naging pag-uusap namin ni Anthony ng nakaraang gabi, ay medyo gumaan-gaan ang pakiramdam ko. Ang hindi ko lang inaasahan nung araw na yon, Papa Van, ay may sorpresa pala si Anthony sa akin. Pinadalhan kasi niya ako ng flowers and love note. Ayaw ko pa sanang maniwala pero nung ibigay sa akin nung officer yung flowers at basahin ang love note, tila nananaginip lang ako. Dear Trina, you are a beautiful person. Sana ay balang araw ay makita mo yon. Anthony. Laman ng love note na binasa nung officer. Hindi makapaniwala ang mga kaklase ko nung mga sandaling yun, lalo na si Sarah. Baka gawa-gawa ko lang daw yun kasi nakita raw nila ako sa Valentine delivery booth. Gustuin ko ang mag-explain pero hinayaan ko na lang sila. Bahala sila sa gusto nilang isipin. Basta ako, kinikilig sa sorpresa ni Anthony. Pero natigilan din ang mga kaklase ko lalo na si Sarah nung pumasok si Anthony sa loob ng classroom namin. Gulat silang lahat. Anthony, maraming salamat dito. Nakangiti at kinikilig na sambit ko. You deserve it, Trina. Nakangiti ring sagot niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. May hiyang usal ko. Just say yes to me. Because I want to ask you out on a date. Seryosong sabi niya. Ha?
Naguguluhang sagot ko. I really enjoyed talking to you last night and I want to get to know you more. Saad pa niya na nagpahiyaw sa mga kaklase kong kinikilig na. Valentine's Day ng 2023 ang pinaka-hindi ko makakalimutan na araw ng buhay ko. At sa darating na March 14 ay first anniversary namin ni Anthony, Papa Van. Sa awa ng Diyos ay matibay at secure ang aming relasyon ni Anthony. At sana nga ay magtuloy-tuloy na ang aming magandang samahan hanggang forever. Mula nang naging kami ni Anthony, ay mas nag-mature din ako as a person. Bukod pa riyan, dahil nakawala na ako sa depresyon ay mas nakakakain na ako ng tama at mas nakakatulog na sa gabi. Gumaganda na pong muli ang kalusugan ko. Pumayat at nag-bloom. Tama nga siguro yung sinasabi nila na malalaman mo kung tama ang karelasyon mo. Kung natutulungan ka niyang mas mag-grow as a person at mas mahalin ang sarili mo. At para sa lahat ng mga tagapakinig ninyo at mga kabarangay natin, ang gusto ko lang pong sabihin ay sana all ay makaranas din ng happy ending na kagaya ng nangyari sa akin. At sana all na iniwan, sinaktan at binaliwala ng minamahal nila ay balang araw makatagpo rin ng taong magpaparamdam sa kanila na worthy sila mahalin at alagaan. Happy Valentine's sa inyo. Papa Van, hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagbabasa. Ang inyong faithful na kabarangay forever, Trina.